Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Mas Mabigat ang Krus na Pasalangko sa Ating Balikan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Dali na natin sa hospital lang, Itay. Wala yan. Umaarte lang yan. Ano ka ba? Nakita mo naman ang maliit na sakit, oh. Normal na yan sa kanya. Maya-maya, mawawala rin yan. Tay, mamasahihin ko yung dibdib niyo, ha? Ito. Oh. Kumusta na po pakiramdam niyo? Okay na ako. Hindi na ganong masakit ang dibdib ko. Konti na lang. Ay, sabi ko sa'yo. Maarte sabi lang yan. Tapos, nagpanik ka naman agad. Siyempre, alam mo naman nagkaroon siya dati ng mild heart attack. Normal na ang kanyang blood pressure. Ikaw pa nga mismo, nag-BP sa kanya kanina. At sa dami ng iniinom niyang gamot. Ewan ko lang kung hindi pa siya gumaling. Hindi din maganda yung maraming iniinom na gamot dahil kidney naman ang tatamaan nun, yun ang maapektuhan. Yun din ang inalala ko dahil pag nadagdagan ng sakit ni Itay, sigurado, dagdag rin ang sakit ang ulo. Dahil mas mahihirapan akong alagaan siya. Ate, konting tiyaga lang. After all, tatay mo pa rin yung inaalagaan mo. Samantalang ako, di ko nga kadugoy pinagtutuunan ko ng panahon at atensyon. Sarap na sabaw. Gusto ko lang makabawi. 3 buwan yung bakasyon ko, kaya ilalaan ko yun sa pag-aalaga kay Itay. Luluwas po ako ng Maynila bukas, Itay. Ano? 3 araw ka pa lang rito sa Lucena. Marami po kasi akong aasikasuhin eh. Mag-uusap po kami ni Perlita para may takda ang pamamanhikan natin sa kanila. Tapos ay ayusin namin ang mga dapat naming ihanda sa aming kasal. Ang tagal ko nang hinihintay yun eh. Ay, bilis-bilis mo anak. Dahil pareho na kayong tumatanda. Ganun po talaga, Itay. Ang dami po kasi namin inuunang obligasyon eh. Pasensya ka na ha. Mahirap lang kasi tayo. Kaya hindi ko nagawang papagtapusin sa pag-aaral ang mga kapatid mo. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang umako ng aking responsibilidad. Kaya nga po eh. Tapos na ako sa aking obligasyon. Kaya dapat lang na sarili ko naman ang pagtuunan ko ng pansin. Marlita. Namasyal sila kasama ni Itay at ang anak ko. Alam ba niya pupunta ka rito? Oo, pero wala akong sinabing oras. In-expect ko namang hindi siya alis, kaya hindi ko na siya inabasuhan. Hintay mo na lang sila. At habang naghihintay ka, tumagay muna tayo. Ibang klase ka talaga, oo. Alak na naman yan laman ng utak mo. Minsan lang naman nagawi rito magiging bayaw mo. Kaya wala naman sigurong masama kung mag-bonding kami. Okay lang ba, Bilas? Sige, Bilas. Meron naman yatang malapit na convenience store dito eh. Ano bang gusto mong inumin? Yan ang gusto ko sa iyo eh. Kaya sigurado magkakasundo tayo. Albert, hinay-hinay lang. Pag inom ang special talent ang asawa ko, yan siya expert. Kaya siguradong gagapang ka pa uwi kapag nakipagsabayan ka sa kanya. Grabe ka talaga. Huwag mo naman takutin si Bilas at baka magbago isip. Okay lang, Ate Sonia.
Kontrolado ko naman ang sarili ko eh. At isa pa, nakakahiya naman kung hindi ko pagbibigyan itong bibilasing ko, di ba? Minsan-minsan lang naman to. Ayos ka talaga, Bilas. O, umpisa na natin ang maaga para makarami tayo. Ang tagal niyo. Bakit kayo lang kayo? Ang dami po kasi namin pinuntahan, inay. Oo, dumaan pa kami sa grocery. Bumili na rin kami ng Pride Powder, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, at ilan pang mga kailangan natin dito. Ano ba? Bakit ba parang inip na inip ka, ate? Kanina ka pa kasi hinihintay ni Albert. Nasaan na siya? Andun, sa kwarto mo. Natutulog. Nakainom kasi. Hindi nakatanggi kay Lucas. Nasaan na po si itay? Ay, di tulog rin. Inubos kasi niya yung natira pang alak. Ah, ganun ba? O, hindi ko na lang i-istorbo yun si Albert. Hihintayin ko na lang siyang magising. Siya nga pala, narinig ko yung pag-uusap nila kanina. Tuloy na pala yung plano niyang pagpapakasal. Ewan ko. Hindi pa rin ako desidido. Ganon? Sa tono ng pananalita ni Albert, parang sigurado na siya. Bahala na. Mag-uusap na lang kami pagkagising niya. Desidido ka na ba talaga, Albert? Ano ka ba, Perlita? Ang tagal na natin tong pinagplanuhan. Kaya kailangan natin tong gawin. Para kasing nagdadalo ang isip pa ako. Ano? Don't tell me. Gusto mo na umatras. Hindi naman sa ganon. Magulo pa kasi takbo ng isip ko. Bakit? Ano bang problema? Ang gusto ko kasi, ilaan kay Itay yung 3 buwan nating bakasyon. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko. 3 buwan ang bakasyon natin para mapaghandaan ang plano natin magpakasal. At hindi para gugulin ang panahon natin sa ibang bagay. May tatay ka rin naman, hindi pa? Buti ka pa nga dahil wala siyang sakit. Kasalanan ko ba kung nagkasakit ang tatay mo? Bakit kailangan akong magdusa? Albert, please. Sana naman unawain mo ko. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Tapatin mo na nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Ano ba? Ba't ganyan ka? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, magpapakasal ka sa akin. Oo naman. Pero wag ngayon. Gusto ko lang talagang mapunan yung pagkukulang ko kay Itay. Okay, sige. Madali akong kausap. Alagaan mo ang tatay mo. Sa kanya mo ibuhos ang iyong panahon at atensyon at kalimutan mo na lang ako. Albert, huwag ka naman ganyan. Niipit mo ako. Paano mo nasabi yan? Para kasing pinapipili mo ako. Kung ikaw kaya ang papiliin ko, sino pipiliin mo? Ako? O ang tatay mo? Hindi kita pinapapili dahil may desisyon ka na. Pinili mo ang tatay mo eh. Kaya baliwala na ako sa'yo. Ano ka ba? Para ka namang batang nagtatampo dahil inagawan ng candy. Ganyan ba, Perlita? Ganyan bang kababaw ang tingin mo sa ating relasyon? Kasi, Kasing halaga lang ba ng isang candy ang ating plano at pangarap? di naman. Kung ganyan ka rin lang mag-isip, di bahala ka. Pakasalan mo mag-isa ang sarili mo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Lilipas din po ang hinanakit ni Tito Albert. Kilala ko na si Albert eh. Matinding magtampo yun. Matatagalan. Bago kami magkabati. Paano po yan? Hindi na po ba matutuloy ang kasal ninyo? Ay, ewan ko. Bahala na. Naku, hindi po pwede yung bahala na. Kailangan maayos ang inyong sigalot sa lalong madaling panahon. Ano ba sa palagay mo dapat kong gawin? Mas mainam po siguro kung kayo na gagawa ng unang hakbang para magkasundo kayo. Ha? Huwag niyo pong hayaan tuloy. Buti na lang. May reserbang isa pang bote ng alak na binili si Bilas.
bayad to. Kaya titipirin ko. Ay. Ano yan, ha? Ah, Sarap yan, ha? bakit? Pwede ba akong tumagay? Lakas naman ng loob niyo, tay. Baka isang tagay lang, mangisay na kayo riyan. Bakit hindi mo ako subukan? Baka nga ikaw ang unang tumumba sa akin, eh. Huh? Nung kalakasan ko, walang tumatalo sa akin sa inuman. Lahat sila nakabulagta na, samantalang ako, tumatagay pa. Talaga lang, ha? Salina mo na yan. O, sige, tingnan natin kung hanggang saan ang yabang nyo. Tagal na ako hindi umiinom. Ah, Yan. eto, laklakin nyo. Aba, taas ng tagay mo, ah. Pero sige, hindi kita urungan. Ang sarap. Ang tagal na rin hindi nasasayaran ng alak ang lalamunan ko. Matindi, ah. Isa pa. Pinabilib nyo ako, ah. Inanong mo lang. Ano ba? Tay, ito. Yan. Sigurado tutumba na kayo rito. Pa, at dinamihan mo, ah. Sisiw sa akin ito. Kayang-kaya yan. Ay! Wow! Sarap talaga. Kuya Lucas! Walang yan ka, kuya! Oh, Dahil sa ginagawa mo, para mo na rin pinapatay si Itay. Hindi. Yan tatay mo makulit, eh. Kaya pinagbigyan ko. Hindi ko nakasalanan kung gusto niyang magpakamatay. Ang sabihin mo, siraulo ka talaga. Dahan-dahan ka ng pagsasalita, ha? Baka pagbuhulin ko kayo mag-ama. Ikaw ang magdahan-dahan, ah. Ako harapin mo. At wag ang anak ko. Bakla lang ang pumapatol sa babae. Masalamat kayo't nakapagpipigil pa ako. Ano? Pag naubos ang pasensya ko, baka paglamayan kayo bukas. Ako? Hindi ako. Kundi ikaw ang paglalamaya. Tay! Tama na po yan! Kuya Lucas, pwede ba umalis ka na? Hindi pwedeng ganon. Babawi muna ako sa tatay mo lampa. Kaya ako naman... Ay! Walang iya ka talaga! Ano? Ayan! Nakabulagta na! Ay, yabang kasi! Bakit kasi pinatulan mo si Itay? Ano ang mangyayari kay Ambo? Samantala, hindi na nga ba matutuloy ang kasal ni na Perlita at Albert? Mga nagsiganap, Susan Robles,